Oo. Ganun mo sa mga legislators eh. Opo. In any of our rules or even in the Constitution. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo, gustong tanungin itong ganyan, ano, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon kasi dito ho sa ating video, mga ka-reaction update PH, pag-uusapan ho natin itong si Congress Meow, di ba, binigyan nga ho siya ng 60-day suspension. Dito ho kasi sa ipapaliwanag ni Miss Maharlika, pwede raw hong ipatumba, patahimikin si Kong Kiko. Bakit to? Kasi nga mga kabdi, oras na magsalita ka laban dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. Lalo na pag binabanggit mo ang kanyang pangalan. Pati ho ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Nanganganib daw ho ang buhay niyo. Tulad ho kay Gutesa. Ngayon marami nagtatanong, nasaan na si Gutesa? Nasaan na ho si Gutesa? Marami hong nagtatanong. Diba? Si Kong Saldico, nagtatago ho. Ngayon, meron daw hong ugong-ugong na nagsasabing nasa Europa daw ito. Sana naman mga ka-update, kung sa ating mga OFW dyan, kung naiispatan nyo si Kong Saldico, huwag nyo na ho naman sabihin sa gobyerno ni Marcos. Alam naman ho natin, galit tayo kay Saldico. Oo, pero tandaan ho natin mga ka-update, isa ho siya sa mga credible. Lalo na ho ngayon, sa panahon ho ngayon mga ka-update. Isa ho sa mga pinaka-credible yan kasi pinatunayan niya, pinatutuhanan niya, etong si Gutesa, lahat ho ng kaanimalan, pag nanakaw ng admin ngayon, malalang malala na ho. Diba, hindi lang ho yan ang ating pag-usapan, pati ho si Senator Bato, mukhang sinabi ho kasi dito, ibibit niya daw ho yung record ni, ayan ha ang ating pag-uusapan dahil lagi ho siyang wala dyan sa Senado. Kasi nga mga kabdit, abusado rin ho itong mga senador. Bakit po natin nasabing abusado yung ibang senador? Lalong-lalo na si One Ball University. Pag-uusapan ho natin yan mamaya. Kasi sinabi niya rito, kung may reklamo, dahil hindi nga pumapasok si Senator Bato, yung taong bayan daw magreklamo ng ethics complaint laban ho sa kanya. Kaya mga kabdit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Alya, yung 249 ay possible, Miss Maharlika, na ito ay usap-usapan sa loob na dinagdagan yung kanilang AIX at MAIP. Okay? Kaya talagang si Congressman Miao ay napagkaisahan nila. So, di ba sinasabi dun sa mga hayop na yun, yung JC Abalos, yung mga Abalos, yung mga salo talaga sa lipunan yan eh. Kaya nila tinanggal, napag-isipan nila na isuspende si Kiko Barzaga dahil daw ay sa disorderly behavior. 'Di ba? Yung mga ginagawang posting ni Kiko, yung pagiging reckless, offensive, irresponsible, yun daw ang sinasabi ng Abalos at ang 249 dahil ito ay nakakasira sa kanilang dignidad, integridad at reputasyon. Isa pa ho mga kabdita, oras kasing magsalita ka dyan sa gobyerno, agad ho nilang pinapatahimik, sinashutdown ho nila. Ayaw ho nilang nadudumihan yung pangalan ni Marcos Jr. Siya naman ho mismo yung gumagawa ng kanyang paninira sa sarili. Pinapatunayan ho kasi ni Marcos Jr. mga kabdit na matindi ho yung minana niya sa kanyang amang si Mr. The Dictator. Diba? Pinakita niya ho talagang namana ho niya. Hindi pa nga ho tapos yung kanyang posisyon dyan sa pagka-presidente. Pinapamana niya na agad ho sa kanyang anak na si Charissa. Diba? Pinapamana niya na ho dyan sa anak ng si Charis ng House of the Representatives. Sino hong hindi magagalit? Tapos tayong may freedom of speech, freedom of expression, tinatanggalan ho nila. Tinatanggalan ho nila. Isipin nyo ho mga ka-update kung mismong si isang congressman, kaya ho nilang patahimikin ng ganyan, paano pa ho tayong mga ordinaryong Pilipino? Paano pa ho tayong mga ordinaryong Pilipino na magsasalita laban sa korupsyon, laban ho sa mga magnanakaw dyan sa gobyerno? Paano ho tayo? Kung isang congressman, kaya na ho nilang
Kantiin lang. Di ba? Sino yung nakakaawa? Tayo hong milyon-milyon Pilipino. Kasi hanggat nakaluklok ko sila, pwede silang gumawa ng paraan para magnakaw ulit. Tulad sa nilabas nga ni Kong Saldico na by this year 2026, meron na naman budget dyan sa NEP. Meron na naman daw malaking budget dyan sa NEP. Di ba? Kaya itong si Kong Saldico, si Gutesa, yan yung mga credible sources. Kasi nagtrabaho yan dyan sa gobyerno. Etong si Gutesa, pinagsilbihan niya si Saldico at si Martin Romualdez. Pinagsilbihan niya yung dalawang yan. Kasi noon pa lamang mga ka-update, sinabi na to ni BP Sara. Last year pa ito. Nasa 2 tao lang ang pondo ng taong bayan. Ang pondo ng Pilipinas na kay Saldico at na kay Martin Romualdez. Sinabi niya na yan noon pa. Pero syempre mga ka-update, dahil nga pilit ini-issue si BP Sara sa kanyang confidential funds, tinatawanan lang siya. Tinatawanan lang ang isang Inday Sara. Pero ngayon makikita nila na lahat ng sinabi noon ni BP Sara, totoo. Totoo lahat. Yan yung nakakaya sa admin ni Marcos Jr. Pilit pinapatahimik yung mga lumalaban sa kanilang korupsyon. Di ba? Kailan naman nagkaroon ng reputasyon, okay? Itong, itong House of Representatives sa mga kababayan. So yan ngayon, ang mainit na balita na kung saan, pakinggan muna natin, para hindi pa nakarinig. Ito, pakinggan muna natin to. Itong hayop na to, di ba? Itong putang inang ito. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. Disciplinary action, pero yung pagnanakaw ni Romualdez, yung kinasasangkutan ni Edwin Garjola, lahat ng mga hayop na to, halos lahat naman yan, mga kawatan naman yan. Ito nga mga ka-update, itong Garjola na ito, kasi meron lumabas na video yan, na, di ba lumabas yung mga diskaya? Unahin muna natin itong mga diskaya. Itong mga diskaya daw mga ka-update, ganyan lang daw yan. Katiting ni Garjola, pero tignan nyo nandiyan pa sa House of the Representatives. Pinoprotektahan kasi alam nyo na, ng admin ni Marcos Jr., yung mga big crocodile sa gobyerno. Diyan. Kaya talaga tinawag na House of the Representatives, puno pala talaga ng mga dyan. Diba, mga kurap. Mga magnanakaw. Diba? Kaya pala tinawag na representatives. Kasi nga, pugad pala yan. Ng mga kurap. Diba? Lahat mga kabdik nandyan. Pero isipin nyo, mauuna masuspinde sa kanyang pwesto itong isang nagsasalita lamang laban sa mga kurap. Pero yung mga nagnanakaw dyan sa pondo ng bayan, wala libre-libre. Wala chill-chill lang sila. Sino yung nakakaawa? Tayo kasi tumataas yung bilihin. Lalo tayo nalulugmok yung ekonomiya ng ating bansa. Pabagsak ng pabagsak. Kasi nga inuuna yung lumalaban sa mga kurap. Hindi inuuna yung mga kurap. Tapos may ethics, dignidad pang nalalaman yung mga yawa na to. Pakinggan natin sinabi ni Leviste. Ayun man, kinundena ng ilang kongresista ang pataw na parusa ng Kamara kay Congressman Barsaga. Tila minadali umano ito. Questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barsaga lang ang tinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya
kaysa sa mga mas seryosong isyong Tama. kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron Tama. tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Walang binang Actually, lahat naman yan halos mga kawatan yung mga tarantadong yan, mga kababayan. So, nakita nyo na, talagang uubusin tayo. Uubusin lahat ng mga nagmamahal sa bayan. Uubusin ang lahat ng mga naninindigan. Okay? So, for 60 days, suspend, walang sweldo, although pabubuhay naman niya si Kiko. Ang problema, itong pagsasalarawan, mga kababayan, na talagang lahat na lang ay gugurgurin. Kung pwede nga lang gugurgurin yan si Kiko Barzaga. Sila nga hindi bumoto. Okay? Na bigyan siya ng i-reprimand siya o isuspende siya. At yung 5, si Senator Marcoleta, si Congressman Marcoleta. Yan pong 5 bumoto na no dito kay Congress Meow, yan lang ho yung totoong may prinsipyo, may paninindigan, may bayag ho. Hindi ho nagpapahawak dyan sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya itong mga kadita, itong 5 bumoto na no, nakakabilib ko yan na kahit papaano, may mga tao pa rin may prinsipyo, may paninindigan sa sarili at sa taong bayan. Diba? Natatandaan ho natin mga ka-update, yung mga taong magnanakaw dyan, pinagtatrabaho lang ho natin ang mga iyan. Dapat ho nagsiservisyo sila, hindi nagnanakaw. Diba? Kaya itong si nagsalita na ho na yan na, mga ka-update, believe ho tayo yan kay Libiste. Believe ho tayo sa mga taong ganyan. Katulad ho ni Congress Meow, lumalaban ho sa mga kurap. Katulad din ho ng anak ni Senator Marcoleta, si Paulo Marcoleta. Yan ho yung mga taong may paninindigan talaga. Diba? Yan po yung taong kinabibiliban, hinahangaan ng milyon-milyong Pilipino. Diba? Yun nga, si Batangas 1st District Leviste, si Eli, San Fernando, si Robert Nazal, si Bong Suntay. Okay, yung 5 yon. Okay? Hindi ko alam kung, yung may nagtanong kasi kung bakit si Kong Pulong, baka wala siya doon. I don't think, baka wala si Congressman Pulong. So ngayon, mga palangga, paulit-ulit na nating sinasabi na talagang uubusin tayo ng mga bangag na ito. Tignan lang natin itong mga hayop na to. Okay? Uubusin talaga tayo ng mga yawa. Ito to. Okay? Yung mga yan na tunay. Okay? Yan ang mga tunay na mga salarin. Okay? Yan, si Lisa Tanas, si Bangag na tumanggap sa Pogo, lahat. Ayan, si Cassandra Ong. Ayan, binalik ko lang ito para maalala ninyo. Okay? Na ito talaga mga salot sa lipunan, yung mga kasama dyan ni Bangag. Lahat na lang na in-expose natin, mga kababayan, ay naging makatotohanan. Ito, mga in-expose ko sa inyo. Ayan, yan, yung mga ka-repa pips nila Bangag. Okay? Yan si Chandy Ramani. Yan, yung mga pinoprotektahan ng Bangag administration. Diba? Si Michael Ma, yan, lahat. But anyway, balik na tayo kay Senator Bato. Pinaalala ko lang sa inyo kung gaano kawalang hiya ang Bangag administration na ito na patuloy talagang uubusin tayo. Recently, di ba? Yung balita na ang Office of Solicitor General, mga kababayan, ay babalik na, kumbaga, makikialam na uli dito sa ICC. Di ba? Si Senator Bato, by the way, dahil nga nag-file ng TRO, si Senator Bato sa Supreme Court, mga kababayan, okay? Ang eksena ngayon ay hindi siya pinagbigyan dahil, mga kababayan, ito na nga. Alam naman natin kung bakit, di ba? Kung bakit pinalitan ang Office of Solicitor General na si Minardo, di ba? Guevara, dahil, mga kababayan, alam nyo na lahat na lang na gustong gawin ng mga Bangag ay talagang papalitan nila. Okay?
talagang dapat makipagsabuatan sa kanila. Imagine ninyo, mga minamahal nating mga kababayan, ano, na paulit-ulit na lang natin ito sinasabi. Ngayong araw, yung bagong talaga ni Bangag na Solicitor General na si Darlene Marie Berberabe, muntik na magbere-bere yung hayop na yan, nag-file siya ng manifestation sa Korte Suprema na kung saan sinabi niya, okay, nababalik na ang OSG. Okay? Sila, 'di ba? Sila ay ano 'yan tagapagtanggol ng Republika ng Pilipinas. Ang OSD, yung mga abogado na 'yan, 'di ba? Nag-file sila ng petition dahil nga doon sa inihain ni Ronald Bato de la Rosa, ni Senator Bato, at doon sa petisyon na hinain ni Pangulong Duterte. Remember, nung March, si Pangulong Duterte ang nag-file ng habeas corpus bago sana siya isuko dito sa ICC na ito. Bago siya kidnapin, di ba? Hindi siya pinagbigyan. So ngayong araw na ito, mga kababayan, ay meron na uli. Okay? Meron na uli pakikipagsabuatan. Well, alam naman natin, nagsasabuatan talaga yung Bangag. But through Office of Solicitor General, mga kababayan, bilang council ay tinutulan nila itong request, okay, yung apila ni Senator Bato de la Rosa na magkaroon ng temporary restraining order laban dito sa ICC, warrant of arrest niya. Dahil sinasabi na yung warrant of arrest daw ni Senator Bato ay speculative lang daw. Takot lang daw si Senator Bato. Wala daw proof na may warrant of arrest talaga siya. Pero 'di ba, sinasabi ni Bonjing Remulla naman na nakita niya yung warrant of arrest ni Senator Bato. So talagang makikita mo mga kababayan, mga hayop na to, talagang napakawalang hiya. Uubusin talaga nila ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Di ba? Dahil ngayon, si Senator Bato, di ba, pinipetisyon din niya na tatanggalin dyan sa Ethics Committee. 4 to 7 minutes ago, sinasabi ni Lacson na tumawag daw siya kay Senator Bato de la Rosa at sinasabi daw ni Senator de la Rosa sa kanya, "Sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago." Diba kasi nagtatago siya ngayon, di ba? Sabi dito siya din. Ito man ang pabirong sagot ni Senator de la Rosa matapos siyang kumustahin ni pro tempore Senator Lacson sa group chat nila. Group chat ng mga kasamahang senador. Okay? Matatandang nagtago din noon si Lacson matapos masangkot sa Dacer Corbito murder case. Naalala niyo ba si Lacson muna? Tumakas din siya noong 2010 sa Dacer Corbito case, 'di ba? Dahil siya ay nasasangkot doon. So 13 months siya nagtago. Tapos nagpalit na ng administration from Arroyo to Jabnoy, umuwi na siya. 'Di ba? Umuwi siya ng Pilipinas at sinabi wala siyang kasalanan, inosente siya, walang grounds or ebidensya na mag-uugnay sa kanya doon sa kasong 'yon. So ayan nga mga kabdit, nandito na rin ho tayo kay Senator Bato de la Rosa. Ibibit niya nga itong record ni Pinky Lacson. Dito mga kabdit, pakikinggan ho natin ang paborito ho ninyong Senate President. Ayan ho mga kabdit kasi itong si School Bukol na to, hindi niya muna ayusin yung issue niya dyan sa, alam nyo na ho, Nevada. Ito, sunod na ho natin ito. Kasi no work, no pay dapat pag empleyado. Kayo ba sir, no work, no pay pag absent kayo? Hindi. Oo. Ganun mo sa mga legislators Opo. in any of our rules or even in the Constitution. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo gustong tanungin itong ganyan, at saka gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Yung pinakamagandang remedyo. Does that mean... Para matalakay natin yun. It doesn't necessarily help court. Tama ho ba'y narinig natin, mga ka-update, na ang labo ho nitong senador na to. Kapwa ho niya senador, mga ka-update. Sinisiraan ho niya. Diba, kapwa ho senador niya yan. Hindi niya ho ba naiisip, kaya ginagawa ito ni Senator Bato kasi sa pilit kong pag-aaresto ho sa kanya ng gobyerno ni Marcos Jr. Dinadawit na ho sa daan kay FPRRD.
Dinadawit na ho siya. Ganyan ho kawalang hiya itong admin ni Marcos Jr. Kaya hindi ho natin masisi yung mga ating kababayan, milyong-milyong Pilipino, kung bakit nagsasalita, nagrarally, nagpi-people power laban ho sa kanila. Dahil po sa katulad nito, kautak-utak ni Iskul Bokol, etong si Marcos Jr., maliit ho. Maliit ho yung utak. For us to come out and amend our rules and say something like that. I doubt if we can pass a rule like that even in the House sa ating summit. Kasi it's never been that way. Even in the under Congresses, ganun talaga eh. So, pinakamaganda mag-file na sila ng complaint. SP, does that mean kahit 2 to 3 weeks ng absence si Sen Bato, sumisweldo po siya? Sa Congress ka, mayroong 10 taon, hindi mapasok eh. Opo. Wala naman silang ginagawa, wala rin maangal eh. Opo. O ito, 2 to 3 weeks pa lang. Pero may sweldo yan, SP. Dire-diretso. Siyempre. Okay. So, Until ngayon, wala. Allotted na yun eh, allotted na yun. Until ngayon, sir, wala pa rin po communication system. Wala pa rin. Pero yung opisina niya nagpa-function naman. Oo, nagpa-function naman mga empleyado niya lahat. Nag-aaral din ng mga bills and all that. walang magiging bawas sa pondo ng opisina niya, SP, kundi siya pumapasok. Walang ganun eh. Oo. Tuloy-tuloy ang function kahit wala yung senador, SP? Oo. Napakaraming congressman na ginagawa yan dati, ba't di nyo kine-question? Sir, wala pong Bakit ngayon ang senator napapag-initan sa dalawang hindi pumasok? Ganun talaga eh. Kahit ano si Senator De Lima at saka si Senator Trillanes nakakulong. Talagang tuloy pa rin yung function ng opisina nila eh. Sir, walang personal correspondence si Sen Bato sa inyo? Kahit Ayun nga mga update ko, meron ho kayong opinion reaction dito sa ating tinalakay na ito nga si Iskul Bokol, mag-complain daw ho kayo ng ethics complaint laban ho kay Senator Bato. Mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.